naman para lumikha, magset, matuto. Ayoko, I want my mommy and my dad. Kung sinubaybayan nyo ang mga palabas na ito noon, sigurado, sumasakit na ang likod nyo ngayon. No? Ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Kaway-kaway sa mga kasabay lumaki ang kapuso child star na ito. Para may mommy, may daddy, meron ding princess. Ang mga mata ni Crystal Reyes na noon ay halos laging lumuluha. Ngayon ay nagniningning na sa tuwa. Ang dahilan, ang kanyang sariling negosyo na Love Crystal, isang one-stop shop na mga produktong pangkikay mula sa iba't ibang brands. Hello mga kapuso! Welcome po sa aming boutique. Ang unang-unang sasalubong po sa inyo ay ako. Ayan, ang aking standee. Makikita niyo po yan dito. Tara, pasok tayo sa loob. Dito nakalagay yung mga dress namin. Dito, yung iba't ibang products pa namin. May mga sabon, skincare, pabango, sunscreen. Dito nyo ako madalas makikita at compute or madalas nanonood lang ng K-dramas. Meron kaming isang malaking salamin dito. Yung salamin na yan para pag nag-fit sila ng damit. At tapos dito sa kabilang side naman, iba't ibang product pa uli. May mga damit pa uli. Time check, 6:50. Alam nyo na, click the yellow bag. Dito pala ako nagla-live. Ito yung aking trono pag ako ay nagla-live selling na. Maglalagay lang ako dyan ng mga tripod, ganyan. Tapos andito lahat ng mga sample ng mga products na binibenta namin. Para pag nagla-live ako, inaabot ko lang sila tapos may mapaflex na ako. Meron din akong lip tint dito para pag maputla na ako habang nagla-live, makakapag-retouch ako agad. Ang ganda nito. Mine! White. Mami Susan, yours na po. Pa-screenshot na lang. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ayan, na-screenshot ko na. Baka maunahan pa ako eh. Uy, Mami Susan! Gina G sa pagpapabudol yarn? Ay nako, Marites, nabuhay ka na naman. Eh, ano lang kasi ako, na-inspire kasi ako kay Crystal dahil alam mo ba, ang negosyo niya ay nagsimula dahil madali siyang mabudol online. Kaya hayaan niyo na ako. Nako, teka, baka maunahan pa ako ha. Steel brown bag. Ang mga bagong budol natin. Ang ganda oh! Kasi po ako talaga, sobrang ano ko talaga, sobrang hilig ko bumili online. So sinusundan niyo po ako sa mga iba't ibang social media account ko. Makikita niyo po talaga doon, puro haul ang ginagawa ko. Ito guys, yung beauty lotion natin. Isang araw na isipang i-flex ni Crystal ang isang skincare product na subok na niya. Sobrang daming bumili, parang umabot siya ng 3,000 ang nasold. Ang komisyon na nakuha niya rito mahigit 20,000 pesos. Usually po ang commission, mga nagre-range siya sa 5% to 20%. Tapos yung boyfriend ko sabi niya, bakit hindi mo itry na mag-reseller dun sa brand na yun? Kasi yung brand po na yun, parang tumatanggap sila ng mga resellers. Pero itong si Crystal, hindi raw risk taker. Pag nagtayo ka po kasi talaga ng business, may chance talaga siya na mag-fail, may chance na hindi, na maging successful. Main reason ko bakit hindi ako risk taker, kasi provider po ako sa bahay namin. And ako po bilang provider, kailangan ko lagi may funds para makapag-provide sa family ko sa mga needs namin. Ang kanyang boyfriend na si Lawrence, mula raw sa pamilya ng mga negosyante. Ang mindset naman nila na pag may pera ka, ilagay mo sa business para lumaki pa. Since dalawa naman kami, mas maliit yung funds na kailangan ilabas. Lumakas yung loob ko, sabi ko, sige ka ako, itry natin. December 2022 nang pasukin ni na Crystal at Lawrence ang pagiging reseller. Ibig sabihin, bibili sila ng produkto sa brands at lalagyan ito ng kaunting patong. Sa ganitong business, kahit 3,000 pesos, pwede ka nang mag-start, pwede ka nang maging reseller. Humanap po sila ng brand na good quality, na hindi ka mapapahiya pag binenta mo. I-search mo lang yan Facebook, sobrang dami nang lalabas. Pwede mo silang i-message. 2 produkto lang ang binebenta nila noon. Nag-start kami kung ano yung mga product na ginagamit ko, yun po yung ina-add namin sa shop namin. Kasi parang feeling ko, mas confident na ako na ibenta sila. Kasi tried and tested ko na sila na effective, na okay, na safe talagang gamitin, na sulit yung pera nila. Feeling ko po, mas madali din silang napapabili kasi yung mismong experience ko, yung kwento ko sa kanila. Si Crystal daw mismo ang nag-iisip ng mga pakulo at nag-e-edit ng videos niya. Napapalaban nga po ko minsan pagsayawan yung mga trend. Kasi syempre, kailangan makisabay din tayo kahit papano. Pero sa kabila nito, bilang lang daw sa 2 kamay ang bumibili sa kanila noong unang buwan.
Kaya naisipan ni Crystal na aralin kung paano ang live selling. Yun yung pinakamalaking checkout namin. Nagulat kami, naka 17 parcels kami nung araw na yun. Usually parang hindi naman kami umaabot sa ganun. Kaya parang doon namin naisip na, ay, mas effective pala mag-live. Mas okay pala, mas marami pala kaming marireach pag nag-live selling ka. Ang mga kita raw nila noon, hindi muna nila ginagalaw. Ginawa po talaga namin, pag may pumapasok na pera, binibili po namin ng ibang product. So, pinaikot po namin siya ng pinaikot. Kaya hindi namin na-feel kung nag-ROI na ba kami or hindi. So, inuna namin na bumili ng ibang product dahil parang gusto namin i-maximize yung time na ang daming nanonood, ang daming bumibili. Papakita ko sa inyo yung kinuha namin. Mula sa pagiging reseller, pinasok na nilang maging distributor ng ibang brands o bultuhan na kung kumuha ng produkto. Ibig sabihin po, pag mas higher yung slot, mas mura mo siyang makukuha yung product. So, mas malaki po yung kita mo pag benenta mo siya. So, kami po, since Bulacan yung area namin, lagi namin hinahanap, pwede pa ba yung provincial distributor sa Bulacan? Ganyan. So, pag may open, ayun, kinukuha po namin siya. Dumating ang pagkakataon na sa negosyo na umiikot ang oras ni Crystal. Kahit na po artista ako, marami pa ding ibang seller na same kami ng tinitinda. Yung time po na yan, sa bahay lang din ako nag-live, so lagi akong nasa bahay. So parang nababurnout na po ako, so sabi ko dun sa boyfriend ko, kinonvince ko talaga siya na gusto ko magka-boutique. Dream ko po kasi na magkaroon ng boutique. At nitong May 2023, binuksan na nila ang physical store ng Love Crystal sa Santa Maria, Bulacan. Yes! Dream come true! Online po, puro mga products lang siya, iba't ibang brands. Pero dito sa boutique, tinagyan po naman ng mga damit para at least may iba pa kaming ma-offer. Hands-on sina Crystal at Lawrence dahil sila ang tumatao rito araw-araw. Mas napapaliwanag ko po siya, mas nako-convince ko din sila na bumili. And then pagdating din sa damit, mas madali po na pag ako yung nagbebenta kasi ako lahat bumibili ng mga damit So parang alam ko kung paano siya suotin. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang si Crystal sa live selling. Nagawa talaga namin. 2 app po kami nagla-live. So talagang i-maximize natin kung saan ka pwede magbenta. Sa ngayon, mas ito na raw ay tinuturing na bread and butter ni Crystal kaysa sa pag-aartista. I think talagang hanggang pagtanda po namin, parang hindi na namin bibitawan yung ganitong klaseng business. Ngayon po, kumikita kami ng 6 digits kada buwan. Ang say ni Crystal sa kapwa niyang online sellers, tuloy-tuloy lang. Huwag mapagod na mag-promote, magbenta, kahit walang nanonood. Mag-isip lang sila lagi ng mga strategy. I'm sure may mga dadaan na tao talaga na bibili at yung makikinig dun sa mga sinasabi mo. So, mabubudol at check out din nila yan. Bukod sa pagla-live, bukod sa online, pwede rin nila bentahan yung mga friends or family sa paligid nila. Talagang lakas ng loob, wag mahihiya na magbenta.